Magandang buhay, si Kuya DM. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig at sabayan niyo ako sa pagbasa. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala naman nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, ang ilaw ay inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng mga nasa bahay. At gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Unang-una, tayo ay asin ng sanlibutan. Meron akong kaibigan doon sa aming baryo, si Daniel at ang kanyang tatay, sila kumparing junior. Yung mga pamilya nila ay mahilig sa kabayo. At natutunan ko na ang mga kabayo nila ay sometimes may asin yung kanilang mga pinapakain. At ang tanong ko noon, hindi ba makakaroon ng sakit sa bato ang kabayo kapag nilalagyan ng konting asin ang kanilang pulot o ang kanilang darak na pinapakain? Ang sabi nila, ito ay pampagana upang kainin ang kanilang pagkain. At ganoon din naman, minsan ako ay na-invite ng isang grupo ng mga Pakistano na meron silang mga tea na black tea na yung durog na kape na nilalagyan ng tubig na mainit. Subalit ito'y may gatas at konting maalat-alat. Noong unang tinikman ko ito, sabi ko, bakit maalat? Indo kasi yung pink salt ang nilalagay nila. Hindi daw yun nakakasakit ng bato, ang sabi nila. At yun daw ay pampagana upang inumin nila ng inumin yung tsaa ng mapait at nagbabalanse. Kasi yung tsaa ko ay walang asukal. Yung kanilang tsaa ay napakadaming asukal. So, ang ginawa ko ay tinikman ko na lang at inubos ko kasi kalapastanganan sa kanilang nationality, sa kanilang pagkatao, kapag ikaw ay binigyan ng hain ng ganong tsaa na hindi mo uubusin. At ang ginawa ko ay inubos ko at ako'y nagpasalamat. Dahil ang tiningnan ko doon, yung kabutihan ng loob nila at hindi ang bagay na inihain nila. Subalit hindi naman kasi tayo sanay sa ganong kultura. Kaya ang asin ay inilalagay sa mga pagkain upang ito'y luminis at upang ito ay tumagal, pang-preserve at pampalasa. So may tatlong bagay tayong natutunan dito. At ang ilaw ng sanlibutan ay tayo, at dapat ang ilaw ay nilalagay sa ibabaw ng burol at hindi nakatago. Ang ilaw ay isang bagay sa Bible study sa FOF, Fundamentals of Faith, na nakalagay doon, ang ilaw ay simbolo ng liwanag, simbolo ng pagiging righteous, at ito ay kapag madilim at walang ilaw, hindi mo makikita ang isang bagay. At ang ilaw ay sumusimbolo sa Panginoong Hesus at sumusimbolo sa salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay may ilaw, siya ay nagbabasa ng Biblia. At kung gusto mong maliwanagan, basahin mo ang Biblia upang malaman mo ang mga nakakatotohanan doon. At ang isa pa, ang simbolo ng ilaw ay liwanag. Tayong lahat ay nagliliwanag sa loob at labas ng ating bahay. Ano man ang ating sinasabi, pamumuhay, mga ginagawa, ay nasasalamin ng bawat isa. Kaya hayaan natin na ang ating mga ilaw ay lumiwanag ng lumiwanag
at hindi padilim ng padilim, hindi parang Christmas tree na patay dito, sindi doon, sindi dito, patay doon. Ang ilaw natin ay dapat mataas ang voltahe or wattage, hindi yung mahina ngayon, pundido. Kailangan malakas at dapat paliwanagin natin ang ating ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang ating mabubuting gawa, ang gawa ng Diyos. At higit sa lahat, kung mayroon man tayong mga nagawang mabuti, ang Diyos ang mapapurihan, ang Diyos ang maparangalan, hindi ang ating mga mabubuting gawa, hindi ang ating mga ninanais, kung hindi ang mapapurihan ay ang Panginoon. At kung hindi man nila mapansin ang ating mga ginawa, ay glory to God. Kung hindi man nila mapansin ang ating mga advocacy o mabubuting plataforma, ay glory to God. Manalangin tayo palagi, mamuhay ng matuwid, at higit sa lahat, palagi tayong maging asin ng sanlibutan, palagi tayong maging ilaw ng sanlibutan, at palagi naisin natin ang maging mababa, at naisin natin ang lumakad sa kabanalan, tapat, matuwid, LRT, love, respect, and trust. Diba? Yan ang kailangan natin sa buhay natin. So to God be the glory. Hanggang dito na lamang po. At palagi tayong manalangin, palagi tayong magbasa ng Biblia, at magningning ang Panginoon sa ating mga buhay. Magkaroon tayo ng lasa. To God be the glory. God bless.